Genesis chapter 26. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Nagpakita sa kanya si Yahweh at nagsabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila, at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain katulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad niya ang aking mga utos." Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebeka, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na sila'y patayin para makuha si Rebeka, sapagkat ito'y maganda. Hindi pa rin nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebeka na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, "Tiyak na asawa mo ang babaeng iyan, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo?" "Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sasabihin kong asawa ko siya," tanong ni Isaac. "Bakit mo ito ginawa sa amin?" wika ni Abimelech. "Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan." At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar, at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat marami silang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac. Mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin." Kaya umalis si Isaac at nanirahan mula sa libis ng Gerar. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo, at ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal ng salibis, ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyo'y tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, "Uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito." Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin." Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzar na kanyang tagapayo at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan?" Ito ang sagot nila, "Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos. Nais namin makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka rin namin pininsala."
Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka namin ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpala ni Yahweh. Naganda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpaang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw na iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay ng tubig. Tinawag niyang balon ng panata. Ang balong iyon, kaya't hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ni Hiteyong si Beeri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Bisamat, anak naman ni Elon, isa ring Hiteyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni Isaac at Rebecca. Mateo chapter 26. Matapos ito ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipako sa krus." Ang mga pinuno ng pari at mga pinuno ng bayan ay nagkatipon noon sa palasyo ng pinakapunong paring si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon nakitungin. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" tanong nila. Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya? Isang mabuting bagay ang ginagawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Hindi pa may binubuhusan na niya ako ng pabango bilang paghanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita at sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya." Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. "Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon din binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot si Jesus, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, "Tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hatiin niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopat nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila.
Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito'y ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, sa gabi ring ito bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Ngunit matigas na sinabi ni Pedro na kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganun din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo ako sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ako kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maalis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng Anak ng Tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na, narito na ang magtataksil sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Itinuro sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi ng taksil sa kanyang mga kasama, "Kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo." Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po, Guro." Saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang kasulatan? Nagsasabing ito'y dapat mangyari." Binalingan niya ang mga tao at sinabi, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinadakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta." Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang
mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit gaanong lumapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpuang makapagpapatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang sa iyo laban dito? Ngunit hindi umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, inuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dinuroan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pinuntahan siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, isa ka sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan.